Ayan, maraming salamat po sa ating NGM. NGM po stands for Next Generation Musicians natin. So, salamat sa kanilang awitin. At syempre, maraming salamat po sa ating mga kapamuso na patuloy na nakakasama natin ngayong araw na ito. At alam naman po natin, tuwing January po, sineselebrate natin sa Pilipinas again ang Philippine National Bible Month natin. At ang tema nga po ng ating Philippine Bible Society is, babasahin muna natin, kukunin ko muna natin ang ating, ito, testingin muna natin kung gumagana ulit. Ayan, gumagana siya. So, ito po ang ating National Bible Month na team nila. Basahin po natin, 1, 2, 3, go! To our hearts and to our homes. So, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. At lahat naman tayo naniniwala dyan. At dito po sa Philippine Bible Society, binigyan nila ng kahulugan yung LIFE. Last week ay pinag-aralan natin, God's Word brings love. Siyempre, alam naman po natin, sinabi na natin, the central message of the Bible is the love of God for us. Pinatunayan niya na kahit tayo makasalanan, still si Jesus Christ died for us. At yung love na ito, dapat ay ipinaparamdam din natin unang-una sa Kanya at sa ating kapwa. Ayan po yung pagmamahal na kailangan nating isabuhay natin. At dito po, meron pang IFE na ating pag-aaralan. So ano ho kaya ito? So nasabi na natin. So I invite everyone na tumayo. So let us dedicate this study to the Lord. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, that we all study your word, Father God. We pray, Panginoon, na ang mensahe ng Biblia ay patuloy, Panginoon, na maisabuhay namin. Mensahe ng buhay, mensahe ng pagmamahal, Panginoon, at sa patuloy pa, Panginoong Diyos, na malalaman namin ngayong araw na ito. Holy Spirit, teach us. Holy Spirit, transform us, Panginoon. Nang sa gayon, makita sa amin ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoong Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, lahat ay umupo. So alam na po natin, ang unang-unang letter L is love. At ngayon, pag-aralan natin yung IFE. Ano kaya yung letter I na ito? Nabasa na natin kanina. Ano ho ito? 1, 2, 3, go! Yeah, integrity. God's word brings integrity to our hearts and to our homes. So makikita natin yung focus dito, no, sa ating puso at ating tahanan. So ano ba ibig sabihin ng integrity? So sabi po, ito pong ibig sabihin ng integrity. Integrity means being honest o pagiging matapat. Tapos morally upright, ibig sabihin yung katwiran, yung pagiging tama, na yung tama na ang pamantayan natin ay yung salita ng Diyos, and yung pagiging consistent. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging consistent? Yung hindi nagbabago. Regular, kumbaga. Pag sinabing consistent with your words, actions, and values all agree, even when no one is watching. Ibig sabihin, pagiging consistent, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung tinuturo mo, ay ginagawa mo. Diba? Ito nga yung madalas na sinasabi, kaya mas mataas yung pamantayan pagdating sa mga pastor at sa mga leaders, yung sinasabing practice what you preach. Diba? And so, kung tayo teacher, practice what you teach. So yun po yung integrity. And higit sa lahat, even when no one is watching. Diba mahirap, diba? So ngayon, may mga CCTV dito, diba? So hindi ka na gusto ko sana hindi ka na makagawa ng, kung gusto mo mag-gaming, makikita ka na, tapos nakikiconnect ka sa church, halimbawa. Tapos ang bagal-bagal ng internet natin. Pala, may naglalaro pala, no? Nakikiconnect, mga ganyan. Dati, pwede kasi wala pa CCTV. Ngayon, kita ka na. Pero, whether merong CCTV o wala, kasi, ang Panginoong Diyos, nakikita tayo, nasa lahat ng dako di ba? So, unlike the CCTV, nawawala, napupuno yung memory, si Lord, nakikita niya tayo. At dito po, ang sinasabi po dito, ang salita ng Diyos ay nagdadala ng integridad sa atin. At kailangan nating isabuhay ito bilang mga mananampalataya. Sabi po dito sa Kawikaan, medyo malalim sa Tagalog ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. Ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. So wala ho kasi talagang accurate or perfect na translation pagdating sa salitang integridad. So dito katapatan, honesty, kung titignan mo.
So tingnan, basahin ko sa English, sabi, the integrity of the upright will guide them. Yung integridad ng matuwid ay gagabayan sila. So napakahalaga po na namubuhay tayo na mayroong integridad. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Halimbawa, yung mga tatay. Di ba yung tatay nagalit bigla sa anak niya kasi narinig nung tatay na minura niya yung nanay niya. Di ba may mga ganyan? May mga ganyang eksena. Tapos ngayon, nagalit si tatay. Bakit mo minura sa nanay mo? Huwag mong gagawin yan. Kaso, walang integrity yung tatay. Bakit? Kasi naririnig ng anak na minumura niya rin yung nanay niya. Nagigets niyo ba? Di ba, napakahirap na magturo na kung ikaw mismo, yung tinuturuan mo, nakikita yung mga maling halimbawa mo. Walang integrity, hindi nagkakaisa. So, halimbawa, yung ngayon, usong-uso, alam na natin, manonood tayo ng balita about sa corruption. Nagsasabi ng dapat walang corrupt sa bansa natin, sabi ng politician. Pati siya, meron siyang bahid ng corruption. Walang integrity. Halimbawa, employee. Dapat walang malilate sa atin dapat masipag tayo, ganyan. Gawin natin ang buong tikas yung ating trabaho. Tapos ginawa nung nagtuturo, papasok muna ako sa bodega. Tapos nag-lock ng pinto, natulog dun muna. May mga familiar ba kayo dyan? Natutulog sa trabaho. Di ba? Tapos magtatago. So walang integrity. So sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan gagawin natin kung ano ang tama, kung ano ang nararapat, kahit na walang nakakakita sa atin. Isa pong halimbawa dito, yung sa Colossians chapter 3. Bagamat ito po ay para sa mga empleyado. Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. So makikita natin yung integrity dito. So linawin muna natin, ang salitang alipin dito, hindi ito nangangahulugan ng yung idea na wala kang human rights, wala kang, ano ba yung sa dole? Ano bang tawag doon? Basta yung rights bilang mga empleyado. Di ba may mga dole ngayon? Hindi po yan. Ang katumbas ng salita po niya sa atin ay empleyado. So yun po yung kanyang katumbas. So hindi yan yung parang pinaparusahan. Kasi syempre lumang Tagalog at lumang translation. Kaya yung Pinoy Bible hindi ko alam kung ano, yung Pinoy version. Nakabasa na ba kayo nun? Hindi ko alam kung ano yung salitang ginamit dyan. So yun po yung tinutukoy dyan. Hindi po yung slave na familiar tayo. So sabi dito, mga empleyado, sundin ninyo ang inyong mga amo na may nakakakita man na wala. Di ba minsan pag may darating yung boss, di ba wala pa yung boss, nakataas yung paa mo, minsan uupo ka pa sa upuan ng bossing mo. Pero, nung nabalita, nung parating na, anak ko parating na. Naririnig mo yung yung babae, di ba yung mga takong, tok, 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 tok. Ay, andyan si boss, andyan si boss. Nagsisipag na lahat, kahit walang tinatype, kahit naka-shutdown yung laptop. Nagtatype. Walang integrity. Pero sinasabi dito, dapat may nakakakita man o wala, gawin natin kung ano ang tama. Gawin natin kung ano ang nararapat. At ito ang itinuturo ng Biblia sa atin. Lalong-lalo na tayo na mga naniniwala sa katapatan ng Diyos, tayo na naniniwala sa salita ng Diyos, kailangan isa pamuhay natin. Yung moralidad, yung tinuturo ng Biblia na may integridad. Kung ano yung tinuturo ng Biblia, ay tinuturo natin at isa sa buhay natin. At kaya nga, paano na, may nakakakita man o wala, paano kung ang ating nakikita natin, nababad trip na tayo sa trabaho natin, hindi na ako masaya sa trabahong ito. Gusto ko nang mag-resign. O maghanap ka muna ng mahirap mag-resign ngayon, mahirap ang walang trabaho. Sabi, ano yung magiging inspiration mo? Na parang sa Panginoon ka. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. At sabi pa dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. That's what you call integrity. Kung napanood niyo po yung devotion po nitong prayer meeting na i-share po sa atin ni Brother Jomerson, di ba? Si Joseph, the dreamer, isa ho siya sa example na man of integrity.
na ginawa niya yung sino nakakaalala ng title ng kanyang devotion sa prayer meeting? When life gives you lemon, make lemonades. So, ang ibig sabihin lamang po niyan, kung kayo ay merong pagsubok sa buhay, yun po yung nire-represent ng lemon, kasi hindi ho masarap ang lemon eh. Meron ba dito favorite ang lemon? Pagkabili mo, iinumin mo na. Di ba, pangit ang lasa nun. Kahit ako, hindi ko gusto lasa. Pero tinatry ko nga dati yung hinahalo sa tubig para pampalinis daw. Pero hindi talaga masarap. Minsan kasi yung mga masusustansyang pagkain, kadalasan hindi masarap, di ba? Ampalaya, mga ganyan. So ngayon, pag meron kang mga problema, gumawa ka ng lemonade, turn into blessing. Yung mga problems, gawin mong blessing, gawin mong opportunity. At nakita naman natin na ang daming pagsubok ni Joseph na kanyang mga kapatid, nagsiselos, at hindi lamang basta selos, galit sa kanya na pagbintangan siya. Actually, hindi nga pagbintangan nag-imbento ng kaso. Tapos nakulong siya na hindi naman dapat ikinukulong. Pero lahat yun ay naging tapat siya una sa Diyos, integrity. Naging masunurin siya sa kanyang tatay. Kahit na inutusan siya ng tatay niya, pumunta ka doon sa mga kapatid mo, bigyan mo sila kamustahin mo sila, bigyan mo sila ng pagkain. Pwede siyang tumanggi, tatay, alam niyo naman galit sa akin ng mga kapatid ko, bakit ako pa yung ipapadala ninyo? Pero naging masunurin siya sa kanyang tatay. Kahit na siya ay kinulong, kahit na siya ay naging alipin ni Potiphar, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, di ba? Yung parang pwede niyang gawin na balahurain yung kanyang trabaho, pero binigay niya yung best niya kay Potiphar. Diba, pwedeng yung parang dati ito, bad ito no, nung unang panahon, hindi pa naman ako malalim sa Panginoon, ng mga year 2004 yata yon. Hindi pa naman ako dito sa church. Kasi dati, dahil nag-gasoline boy ako dati, year 2004 yon, minumura ako ng jeepney driver. Magpapalagay na nga lang ng tubig sa radiator, may kasama pang mura. Ginawa ko, binuusan ko lang yung makina, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko nilagyan ng radiator. Bad po yun, Hindi pa po ako talaga nandito sa church noon. Pero, yun nga, yung makikita nyo, kapag hindi tama ang turing sa'yo, normal po sa tao na maghigante. Normal po sa tao na hindi mo gagawin yung best mo. Pero, super ganda ng example ni Joseph. Naging masunurin siya. At sa sobrang pagiging masunurin niya, napansin niyo ng amo niya, meron tong integridad. Ano yung sikreto niya? Kasi si Joseph, kahit na napaka-unfortunate na nangyari sa kanya, ang katapatan niya una sa Diyos pa rin. At tayo pong mga mananampalataya ni Kristo, napakahalaga po na nakita sa atin yung integridad. May nakakakita man o wala. Kasi ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Kung babasahin natin to, napaka-negative nito eh. Simula pa lang sa chapter 1, lahat ng bagay walang kwenta. Kayamanan mo, pag namatay ka na, saan ka mapupunta? Lahat ng titulo mo, saan mapupunta? Lahat ng achievements mo, saan mapupunta? Lahat tayo ililibing. Napaka-negative kung titignan natin nung una ko itong nabasa. Pero actually, meron lang siyang hina-highlight. At ito po yung pinaka-highlight niya nasa dulo. Sabi nito, kahit na walang kwenta yung mga achievements mo, kasi makakalimutan ka rin eh. Magiging kasaysayan ka na lang eh. Ngayon nga lang, di ba? Di ko alam kung sino sa atin ay nagpapahalaga pa rin sa ating mga bayani. Siguro nagpapahalaga na lang tayo sa holiday. Yes, double pay. Yes, pahinga pa. Mga ganyan. Pero sino sa atin nagpapahalaga sa ating mga bayani na nakikiisa sa selebrasyon ng ating National Heroes Day, sila Bonifacio, sila Rizal? Di ko alam kung meron sa atin. Maging honest na tayo, di ba? Halos ang hinahanap lang natin, holiday, pahinga, or pahinga with pay. Pero dito, makikita natin dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Napakahalaga na mabuhay tayo na merong integridad. Kasi lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng Diyos. Kahit na sa palagay natin na yung ginagawa nating kabutihan, yung ginagawa nating kasapagan is not being rewarded, parang wala naman nangyayari. Hindi ko na lang gagawin yung best ko. Pero nakikita po ng Diyos yan.
At lalong-lalo na po sa bahay natin. Nakikita ng magulang natin, kung ikaw nahihirapan ka na ma-share yung gospel sa bahay natin, ipakita mo kung sino, kung paano ba maging tunay na mananampalataya sa bahay natin. Maging mga anak, maging masipag tayo. Kasi kaya yun naman yung kadalasang puna sa atin, di ba, ng mga anak. For example, yung mga magulang natin ay hindi pa natin nakakasama sa church, hindi pa isang mananampalataya. Kadalasan ito po yung comment, church ka ng church, ang tamad mo naman. Marami tinamaan. That's integrity. Di ba? Kahit sa eskwelahan, for example, kilala kang sabihin natin, proud na proud ka sa faith mo. Sabi ng teacher, mag-aral ka naman ng mabuti. Di ba, Kristiyano ka? Di ba, napakasakit na ganon, nasasabihan ka ganon? Walang integrity, hindi tumutugma yung sinasabi ng Biblia at yung isinasabuhay mo. Kailangan tumugma yun. Makita sa atin. At nagkakaroon ng kapangyarihan. Kumbaga, ang Biblia may kapangyarihan na talaga yan. Pero mas nagkakaroon, nahahayag na paipapamalas at nararanasan, nagkakaroon ng impact yung salita ng Diyos kung tayo mismo nakikita nila, nararamdaman nila yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na po sa bahay natin. Nang sa gayon, hindi masabi ng ating mga magulang, hindi masabi ng ating mga kapatid, nagsisimba ka pa naman every Sunday pero ganyan ka. Napakasakit po niyan. 'Di ba? Kailangan ho natin alang-alang ho sa Panginoon, alang-alang sa kaligtasan nila, alang-alang sa kanilang pagkilala kay Kristo. Maging magalang tayo sa bahay, ipakita natin kung paano maging isang Kristiyanong anak, kung paano maging isang Kristiyanong kapatid na mayroong integridad talaga. Napakahalaga nito. And pangalawang bagay po na sinasabi po dito, ano po yung L? God's word brings, letter L, ano yung L? Love. Ano yung I? Ano kaya yung F? Faith. Yan. God's word brings faith, lalong-lalo na po, sabi dito, to our hearts and to our homes. Dapat po nating maintindihan na ang Biblia, sabi dito, ang Biblia ay nagdadala ng pananampalataya. Bakit ba naisulat ang Biblia? Alam niyo po, merong nagtanong sa akin nung nakaraan, last year, hindi ko na po i-detalye yung mga napag-usapan namin, pero ito po yung chat niya sa akin. Pastor, ano po ba yung ibig sabihin ng, alam niyo po ba yung Dome of Rock? Dome of Earth. May familiar ba kayo doon, Dome of Earth? So, ni-research ko muna. Dome of Earth is about tapos pinaliwanag, about sa creation. Alam mo bro, sa totoo lang, hindi ako familiar dyan sa Dome of Earth. Napakaraming theory sa napakaraming theory sa Bible yung mga scholars patungkol kung paano nilikha ang mundo. 'Di ba? Merong mga nagsasabi na ang 7 days daw katumbas 7 years. Meron mga nagsasabi na millions of years 'yan. Ang daming gano'n, ang daming mga theory. Pero sabi ko sa kanya, bro, yung mga bagay na hindi dinitali sa Biblia, huwag na natin pag-aksayahan ng panahon. Basta isa lang ang natitiyak ko. Ito yung gusto ng Panginoon. Naniniwala ako na mayroong Diyos na lumikha ng langit at lupa, na mayroong lumikha sa atin. So yung mga theory na yan, minsan pampagulo lang eh. For example, yung second coming of Christ, yung rapture. Di ba? Merong pre-trib, post-trib, mid-trib. Yung sa mga hindi po nakakaalam, ibig sabihin, pagbabalik ni Lord Jesus Christ, babalik siya bago pa natin maranasan yung persecution. Yun yung pre-trib. Meron ng mid-trib, babalik si Lord Jesus Christ after ng 3.5 years. Meron namang post-trib, mararanasan natin yung paghihirap. Sabi ko, huwag na natin pag-aksayan ng panahon yan. In the first place, whether you are post-trib, mid-trib, or pre-trib, lahat naman yung Kristiyano. Pag pa natin pag-aawayan. Ang pinakamahalaga, ito yung pinakamahalaga, babalik si Jesus. Diba? Yun yung, minsan naliliko tayo sa tunay na kahulugan, kung ano ba yung focus, bakit naisulat ang Biblia. So tignan po natin dito. Kasi God's Word brings faith. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi na magkakasya kahit sa buong daigdig ang lahat ng maisusulat. Ang tanong, bakit hindi na isulat? Isipin mo, no? Grabe yung, sa loob ng 3 years na yon, maaring yung tinutukoy o maaring yung bata pa si Lord Jesus Christ kasi hindi na nabanggit yung buhay lang ni Lord Jesus Christ nung pinanganak siya. Tapos yung 2 years old siya. Tapos yung 12 years old siya. Tapos tumalon na, 30 years old na. Yun na yung mababasa natin sa buhay ni Lord Jesus Christ. Pero bakit ganun? Sabi po dito, sa John 20, marami pang mga himalang
ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Yung sabi ni John Beloved, basahin natin yung verse 31. 1, 2, 3, go. Ngunit ang mga nasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So malinaw na malinaw, God's Word brings faith. Naisulat ang Biblia upang magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus. Naisulat ang Biblia para hindi lamang tayo tumalino. Maaring marami kang alam, mga theory, lahat ng theory, pero wala kang pananampalataya. Kung mag-aaral kayo ng yung mga nagdedebate, yung meron nga po mga Christian scholar, pero hindi talaga sila Kristiyano. Nagtuturo sila ng theology. Meron pong ganun. Nagtuturo sila ng theology, pero aminado sila, hindi sila Kristiyano. Kasi hindi porke marami kang alam sa Biblia, ay nananampalataya ka na sa Diyos. Di ba parang ano lang yan parang batas lang sa Pilipinas. Hindi porke alam mo ang batas, sumusunod ka na sa batas. Alam mong bawal tumawid, tatawid ka pa rin. Alam mong bawal magyosi sa public, magyosi ka pa rin. Alam mong bawal maging kamote, magiging kamote ka pa rin sa pagdadrive ng motorsiklo. Alam natin ng mga bawal wala namang kamote rito. Meron ba? Huwag yun lang sabihin. PM nyo na lang. So, di ba, yun yung napakahalaga dito. Pero ito ang, sabi, again, balikan natin, God's Word brings faith. Sabi, to our homes, to our hearts and to our homes. Ang tanong, paano natin madadala yon? Yung pananampalataya na yon. Ang ganda po ng tanong dito ni Pablo. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero ito po yung katanungan ni Pablo. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Step by the step Tapos pangalawang tanong, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Ang daming tanong Itong mga tanong na to, dapat magbigay sa atin ng magmulat sa ating kaisipan. Baka until now, nagpipray pa rin tayo. Lord, please save my friend. Lord, puro ka pray, hindi mo man ino-open. Pasensya na po, no? Alam natin makapangyarihan ng panalangin, naniniwala tayo dyan. Pero dapat, ang unang sagot sa panalangin natin ay ikaw. You are praying for the salvation of your brother, of your parents, ng mga kaibigan mo, pero nananahimik ka lang. Majority, tanungin po natin dito, lahat tayo dito na mga naging Kristiyano, naging mananampalataya, tanungin nyo kung paano sila na-share. Bibihira lang po, bilang lang sa daliri natin, yung parang nagkusa. Meron naman, nagbasa ng libro, pero may ginamit pa rin na tao. Si Tatay Eli, naalala ko, kwento sa amin, nakikinig lang ng radyo, noong 1980s something, nakalimutan ko yung pangalan. Di ba? Tama po ba, Tatay Eli, di ba? Na radyo, yung nakikinig siya ng radyo, kumilala siya sa Panginoon. Pero majority, 90%, over 90% na nagkakaroon ng pananampalataya, merong taong nagbabahagi. Kaya nga sabi dito, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral. So, para magkaroon ng pananampalataya, kailangan makapakinig. Pero paano makakapakinig? Kailangan merong magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapamuso, if we are really praying na magkaroon ng pananampalataya ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, right now, i-commit mo yung sarili mo, Lord, give me strength, give me courage. I want to share this word of faith, this faith na meron ako sa iyo. Gusto kong maranasan yung pagpapala mo, gusto kong maranasan din nila yung pagpapatawad, pagpapala, pagmamahal mo. Napakahalaga po nito. Kung ang puso mo ay umiiyak para sa mga mahal mo sa buhay, reach out for them. Di ba meron tayong mga assignment doon sa ating Ambassadors for Christ? May mga tinext na ba kayo? May mga chinat na ba kayo? Kinamusta nyo? Kahit bahaginan nyo lang ng Bible verse, even without explanation.
mag-build lang ng connection, mag-build lang ng relationship. Upang maipamalas natin yung God's word brings faith, kailangan tayo yung makapagdadala. Diba? Sabi, God's word brings faith. Ang tanong, yung bring, diba, action word. Sino yung mag-a-act? Minsan sasabihin pa natin, hindi naman talaga, hindi naman talaga masama. Sabihin natin, ay, pastor, bisitahin nyo naman yung gusto kong share ng gospel. Hindi ho masama yun, Pero ito po yung dapat natin tandaan. Kasi kami, mga foreign pa kami, hindi pa kami kilala, hindi pa agad-agad magbubukas yan. Bagamat ginagamit ng Lord yan. Ang number one na talagang gagamitin yan, kung sino yung kakilala niya. Nakaraan po, may binisita kami sa Binangonan. Bahagi na natin ng ebanghelyo. Yun naman, kahit papano, kilala ko naman. Diba? So, hindi ako yung parang estranghero na darating na lang sa kanya. Ito, kailangan mong gawin. Kaya nagkamustahan kami. Mas matagal yung kamustahan. Sa bandang dulo, share ng Word of God, nag-pray kami. Kaya if we really want to share, if you want to bring faith doon sa ating kakilala, kaibigan, manggagaling po sa atin yun. At ito po yung magandang pangako ng Lord. Hindi ho natin na ilagay dito sa Romans chapter 16 verse 31. Ano yung sabi doon? Romans 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Tapos sabi doon, you and your household. Maniwala ka kay Jesus, sumampalataya ka kay Jesus, at maliligtas ka. At dinugtong, ikaw at ang iyong sambahayan. Manggagaling po, magsisimula sa atin. Tayo po yung magiging tagapagdala ng salita ng Diyos. Sana po malinaw po sa atin yon dito sa God's Word brings faith. At dumako ho tayo sa pinakadulo. Ano kaya yung letter E? Ano yung L? Love? I? F? Ano kaya yung E? Engagement. Ang galing. Yan. God's Word brings engagement to our hearts and to our homes. Ito po, medyo maliliglig lang dito yung mga introvert. Ano ba yung mga introvert? Yung gustong mapag-isa. Kung minsan di ko maintindihan kung extrovert ba ako, introvert ako. Siguro halo. Ano ba tawag doon pag dalawa? Ambivert? Whatever, research natin, hindi ko po alam. Sabihin ko na lang, mood swing. Moody. Moody bird. Hindi ko malaman minsan. Minsan gusto ko mapag-isa, minsan gusto ko may kasama. Pero dito po, pag sinabi natin, God's Word brings engagement, dinidiscourage po ng Biblia na tayo ay maging mapag-isa. Kung ang ine-encourage ng Biblia, maging mapag-isa tayo sa pananalangin minsan. Di ba yung parang yung devotion, quiet time, mahalaga po yan. Pero dapat hindi yun nananatili hanggang doon. So magiging mag-isa ka lang, so oras lang yung devotion, panalangin, pero hindi nagtatapos doon. Pagkatapos doon, we need to engage to people. Ano ba yung ibig sabihin ng engagement? Yung pakikilahok, pakikipag-isa, pakikipagkasundo. Kaya nga, di ba anong tawag pag ikakasal na? Di ba magpo-propose ka? Yung last week sa kabataan, meron silang I do. Alam nyo ba yun? Nakakita nyo ba yung ginawa nila? So, ang tema nila kasal, I do. So, yung engagement is nagkaroon ng proposal. So, ngayon, sasagot ngayon si babae, yes or no. Tapos, ilalagay yung sing-sing. So, engage. Pag tinanggap ng babae, ang tawag doon, engage na kasi sila. Ibig sabihin, mayroon ng pakikipagkasundo. Tayo pong mga Kristiyano, we are called by God na makipag-engage with people. Hindi tayo tinawag na maging mapag-isa. Kaya kung mapapansin nyo, ano ang description ni Lord sa ating mga Kristiyano? Anong hayop? Tupa. Wala kang makikita. Siguro dito sa Pilipinas, dahil kakaunti ang mga sheep, paisa-isa, pero ang sheep talaga, maramihan yan. Ang tawag sa kanya, flock. At ito po ay tinugma natin sa church. Anong tawag? Di ba, doong unang panahon, cell group. Pero ang tawag natin dito, care flock. Meron bang flock na mag-isa? Wala. Walang flock na mag-isa. Magkakasama palagi.
Dinisenyo tayo ng Diyos to engage with each other. Kaya nga sabi dito, yung nabasa natin paano tayo makikipag-engage? Unang-una sa pagmamahalan natin. Romans 13:8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad na sa kautusan. We need to engage with love. Kailangan tayo magmahalan. Iparamdam natin yung pagmamalasakit natin, yung pagmamahal natin sa kapamuso natin. At sabi nga natin last week, di ba, na yung pagmamahal na to, yung ginawa nating halimbawa, si Mateo at si Simon, na kahit sila ay magkaaway sila, pinagsama sila ni Lord Jesus. At naging iisa yung kanilang misyon, naging iisa ang kanilang layunin. So ngayon, yung mga care plug natin, nabuo na ba? Wala bang umangal? Wala, Talagang napatunayan natin yung love, engagement. Tapos sabi pa dito, ito napakaganda nung sinabi ni Pablo rito. Saksi ko ang Diyos, ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. Dapat po nating maintindihan na si Pablo po, nung sinusulat niya itong Pilipos, nakakulong po siya. Hindi niya sinabi, nananabik na akong makalaya sa kulungan na ito. Pero sabi niya, nananabik ako sa inyong lahat. Gusto niyang lumaya, syempre. Pero ano yung purpose? Hindi lang para maging kung ano yung gawin niya, maglamyerda siya, maglakwarda siya. Hindi, para makasama. Nagdi-desire siya ng fellowship. Kaya nga mapapansin natin, di ba, meron tayong every fifth Sunday, meron tayong church fellowship, tapos yung mga kada department natin, meron tayong mga fellowship, nagsasama-sama tayo, nagsishare. Ano ba yung fellowship? Sharing of life. Kung ano yung blessing natin, i-share natin. Kung ano yung patotoo natin, i-share natin. Kung ano yung mga blessings na receive natin, i-share natin yung kwentong iyon, yung patotoong iyon. Sharing of life. Nagiging iisa tayo, yung sinasabi sa Acts, naging iisa tayo sa isip, nagiging iisa tayo sa puso. That's fellowship. Hindi lang ito basta-basta pagsasama-sama. Pwede kayong magsama-sama na walang fellowship. Kasi alam niyo po ba, ang common denominator sa fellowship? Christ. Kaya yung porke nagsasama-sama kayo, hindi pa yun talaga fellowship. Kailangan merong Kristo. Nagsasama-sama kayo, nagdota lang kayo. Hindi yun fellowship. 'Di ba? Nagsama-sama kayo, nagkwentuhan lang kayo, nagmaritesan lang kayo. Tapos sabihin nyo, 'di ba, nagmaritesan kayo. Siguro para maging fellowship to, let's pray for them. 'Di ba? Yung banal na marites. Bigyan natin ng prayer, at least fellowship na. So alam niyo po, ang common denominator ng fellowship is Christ. Kaya nga sabi, 'di ba, body of Christ. That's fellowship. Kaya nakakalungkot kapag tayo magkakasama, nagtitirahan tayo, naggagalit tayo sa isa't isa, nawawala yung element of fellowship. Kasi meron tayong iisang Panginoon, meron tayong iisang Espiritu, tinawag tayo ng Panginoon to engage with each other. Magsama-sama. Kaya kung mapapansin natin, again, yung example, tinawag tayo maging flock. Sama-sama. Diba? Pag flock, diba? Sama-sama kumakain, sama-sama lalabas ng kulungan, tapos sama-sama silang babalik. Tapos tatawagin sila ng kanilang shepherd. Tapos kinumpara din tayo sa body of Christ. Hindi pwedeng maghiwalay. Pwede ba yon? Puputulin mo yung kamay mo, diyan ka muna. Hindi pwede. Ang head natin si Jesus Christ. Tapos tayo yung kanyang katawan. Hindi pwedeng magsulo yung paa. Yung parang napapanood natin, di ba, merong mga palabas. Minsan pumunta ako, di ako nanonood ng Netflix eh. Pero meron ako napanood, di ko alam kung anong title nun. Kasi yun ang pinapanood nila. Yung kamay lang, nagsasalita. Tapos gumagapa, pupunta siya sa iba't ibang lugar. Hindi ho pwedeng ganun eh. Hindi ho tayo dinisenyo ng Diyos para maghati-hati, para magkaroon ng division. Bagamat nangyayari siya, hindi ho po plano ng Diyos yan, plano ng kalaban yun, plano ng demonyo yun. Kaya pag tayo, ayaw nating makipagbati, ayaw nating magpatawad, hindi ho plano ng Diyos ang sinusunod natin, plano ng demonyo, sa totoo lang. Gaano man kasakit yung sinasabi ko. Kaya kailangan we need to engage with each other. Kailangan na magkaroon tayo ng fellowship. And again, at hindi lamang ito fellowship with each other, nabanggit na natin ito kanina, yung about pa rin, yung focus pa rin ng evangelism. Minsan kasi baka sobrang komportable na tayo, ang saya-saya na natin, tayo-tayo na lang dito magkakasama, tayo-tayo na lang mag-usap, huwag na tayong makipag-engage sa iba. We need to engage also sa mga hindi natin kasama. Kaya nga si Jesus Christ, anong tawag sa Kanya? Jesus Christ was
A friend of sinners. Yung hindi ho natin kailangan ilayo yung sarili natin sa mundo. Pero hindi tayo gagawa ng mga kamunduhan. Kasi sabi po sa John 17, we are in the world, but we are not of the world. Bagamat tayo nasa sanlibutan, hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Kaya pag kailangan ho natin magpatatag, totoo po yung sinasabi. Sabi rin naman sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, the bad company corrupts good character. Nakakasama din, di ba? Oh, lumayo ka dyan sa bad influence. Pero ito po, i-level up naman natin. Sana dumating yung panahon, tayo naman yung good influence. Na kahit doon na tayo sa gitna ng bad influence, hindi tayo ma-influensya. Bagkus, tayo yung magiging good influence. I-level up po natin yung faith natin. Mas maganda yun. Normal yan, lalayo ka sa bad influence. Palagi mo mahina ka. Pero tayo mga kasama dito, mga tatay, gagawin nila, syempre lalayo sila sa ano. Di ba, yung normal yan yung mag-aalok ng mga inuman. O shit ka muna. Gagawin nila, lalayo sila. Hanggang sa hindi na sila niyayaya kasi they live with their word. That's what you call integrity. Sabi, di ba, hindi na ako umiinom, brad eh. Pero nakikisama pa rin sila. Hindi pa rin sila nag-aaway. That's integrity. Tapos darating ang panahon, dahil matatag ka na sa pananampalataya, kahit nasa harapan na yung pulutan, nasa harapan na yung mga alak na yan, hindi ka na iinom. Nakikita nila integrity mo, nakikipagkaibigan ka na sa kanila. So kailangan makipag-engage din tayo sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga meron tayong evangelism, yung ginawa nila Jomerson at si Fatima. Nakita nyo ba yung kanina, di ba? Bumisita sila sa bahay nila Jeline. That's very good. Sabi po dito ni Pablo, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao. Sa mga sibilisado man o hindi, sa marunong at sa mga mangmang. Medyo malalim lang ito, no? So konteksto nito, nung unang panahon. Tapos sabi dito, ito po, engagement. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Grabe, no? Yung desire ni Pablo na maipangaral ang salita ng Diyos. At alam niyo po ba, yan ang dahilan bakit siya nakulong? Dahil sa pangangaral niya. Pwede naman siyang hindi makulong. But because of his passion to engage with people and to share the gospel, siya po'y nakulong. At natupad naman ang kanyang kagustuhan, napunta po siya sa Roma at doon din po siya nabitay actually. Di ba? Pero natupad yung goal niya. Dahil alam niya ito yung layunin ng Diyos sa kanya. At sabi pa dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Let us engage to people. Unang-una po, let us engage with each other. Yun po yung lesson, ano? Magkaroon tayo ng fellowship. Pero hindi ito nangangahulugan na isusarado na natin yung sarili natin. Kailangan bubuksan pa rin natin yung sarili natin and let us welcome people. Paano? By engaging. Kaya kung mapapansin nyo sa mga community outreach natin, di ba? Bagamat nag-i-invite tayo dito, ano gagawin natin? Tayo pumupunta sa plaza. Tayo pumupunta sa bahay-bahay. Tayo yung pumupunta sa wawa. Saan man na may oportunidad para maibahagi ang salita ng Diyos. Tayo yung pupunta. Tayo yung sasadya. Engagement. God's word brings engagement. At dito, ang pinupokus nga po ng tema na ito, God's word brings engagement to our hearts and to our homes. Kaya tayo sa bahay natin, are you bold? Are you courageous na ibahagi ang kabutihan ng Diyos? Minsan nape-pressure tayo, no? Minsan nape-pressure tayo na ibahagi ang Diyos o si Kristo sa ating mga kapamilya. Kasi ang tingin natin, we need to share the word like this. Merong outline, si Jesus ay namatay, muling nabuhay, kailangan mo sumampalataya. Tanggalin mo muna yun, burahin mo muna yun. Unang-una muna, proper engagement. Yung buhay mo dapat magandang halimbawa sa bahay. Mag-build ka muna ng integrity. Makita muna sa iyo yung pananampalataya. Kaya challenge ito sa atin eh. Tapos makipag-engage ka. Lord, Mama, ang galing ni Lord. Di ba? Nasisimulan mo na, engagement. Di ba yung ginawa nga nila, nila Pastor John, nila Ate Tess? Ano ginawa nila? Nagba-Bible study sila sa bahay. Bagamat hindi sumasama pa yung mga kapatid nila, naririnig ng mga nasa kabilang kwarto lang eh. Sinadya nila, hindi sila nanahimik. Huwag ho tayong manahimik. At kung ang dahilan pa rin natin, kasi hindi ako mabuting anak, challenge yan sa'yo. Challenge sa atin yan. Yun ang problema sa atin. Minsan sumusuko na agad tayo. Ang Diyos nga hindi tayo sinukuan eh. Sinasabi agad natin, parang hindi na ako magbabago, parang ganito na ako. Hindi.
kaya mong magbago, you have the Holy Spirit. God's Word brings engagement. At bilang conclusion po, basahin natin. 1, 2, 3, go. God's Word has the power to bring life to many people if we faithfully live according to its teachings, demonstrating love, integrity, faith, and engagement. Kailangan po natin yon. God's Word brings life. At ang magandang bagay po dito, ikaw mismo, tayo mismo, yung magiging, sana hindi ako ma-misquote dito, ma-misinterpret, tayo yung magiging parang living Word or parang yung buhay na salita. Ibig sabihin, kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, nakikita sa'yo. Kasi iisa lang naman, kung titignan natin sa Biblia, iisa lang po yung iisa lang yung Word of God na tinutukoy doon, si Jesus Christ, mamaya basahin natin. Pero ang pinupunto ko po dito, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, nakikita sa atin. Di ba kung maalala ninyo yung ambassadors of Christ, Jesus must be seen in me. Tapos Jesus must shine through me. Ibig sabihin, di lang nila nakikita si Jesus sa buhay mo, kundi yung influence mo as being the light, nagiging blessing ka sa kanila. And then, we must treasure God's Word because Jesus is the living Word of God. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, mamahalin mo rin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal kay Jesus, magbabasa ka rin. Papahalagahan mo rin ang Biblia. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan nyo sabi rito, no? Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan. Sino po yung tinutukoy doon? Si Jesus Christ. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sa Revelation chapter 19 verse 13. Kung tumatawag tayo, Lord, I worship you, Jesus. Kamusta ang Bible reading mo? That is be a challenge. Lord Jesus, I worship you, I praise you. Kamusta ang quiet time natin? Kasi hindi ho natin pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal kita, Jesus, pero hindi mo mahal ang Biblia. Masakit po kung tutuusin. Di ba? Kung tayo ay masasaktan, kung tayo kabilang sa mga hindi nagbabasa, pero naniniwala ako, nagbabasa kayo ng Biblia. Amen? At kung hindi pa, simulan nyo na po mamaya. Okay? Kasi yun, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Because Jesus is the Word of God. And ito, nabasa na natin yung conclusion. Sabi, next week, ipapangaral sa atin, God's Word brings life. Pero, ngayon, sa pagtatapos, I just wanna focus yung sa salita ng Diyos bilang nagbibigay ng buhay. Pag sinabing God's Word brings life, syempre, unang-unang pong tinutukoy dito, yung eternal life. Wala na pong question doon. Pero, nais ko lang po ibahagi sa inyo kung paano po ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng buhay sa akin personally. Pag sinabing buhay, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Alam niyo po, maaring konti lang yung nakakaalam nito. Alam niyo po ba, 3 araw po ako nag-stay sa ospital? May nakakaalam po ba nan? Marami na siguro, 3 days. Kasi po, nung ilang araw po na sumusuka si Elisha. And then, nangyari, dumating yung panahon, sunod-sunod na yung pagsusuka niya, tapos may may diarrhea na rin. So, we have no choice, kundi pumunta kami sa San Isidro. I think that was Thursday yata o Wednesday night, hindi ko na maalala. So, Wednesday night yun, Wednesday night. So, bumisita kami, pumunta kami ng San Isidro para maiwasan yung dehydration. Alam niyo po, hindi naman ako iyakin na tao. Hanggat maaari, ayokong umiyak. Ewan ko ba, problema ba ng mga lalaki yun? Ha? Pero gusto ko na umiyak kasi alam niyo po, ako po yung naiwan doon. Kasi nakikita mo yung anak mo na sumusuka, nakala mo dugo na, wala na siyang maisuka. Kasi kinuha namin yung resulta muna sa Angono Medics. Okay naman yung kanyang stool, yung fecalysis, pati yung urinalysis. Wala namang problema. Sige, wag muna natin itakbo. Nagmingi kami ng sign, pag nadumi ulit at nasuka, takbo na natin. So tinakbo namin sa Angono Medics, San Isidro Hospital. And then naiwan ako doon. And yung pinaka-crucial doon, that was 1 a.m. to 3 a.m. Grabe, alam mo yung wala nang maisuka pero sumusuka. Tapos naubos na yung damit kasi yung sinusuka ni Elisha meron ng kulay brown na . Di ko alam, dugo ba to or ano. Just imagine yung isang oras. Tapos yung nai-imagine ko pa doon, yung pelikula, yung pag binabaril, doon sumusuka ng dugo.
Hindi po ako nag-exert siya, no? Tapos gusto ko nang umiyak kasi nakakaawa eh. Tapos naubos na yung damit, naubos na yung jacket. Yan, alam ni mama yun, kasi pinauwi ko yung damit eh. Ilang damit na yung pinangsalo ng suka niya. Tapos nag-diarrhea pa nung ano. Tapos wala nang diaper, naubos na. Pero paano mangyayari dito? Pero nung panahon na yon, talagang mapapaluhod ka talaga sa Panginoon eh. Wala ka ng ibang kakapitan kundi ang salita ng Diyos. Lord, you are healer. Sige, naararanasan ko to ngayon pero umaasa pa rin ako sa iyo. Yun ang maganda na pag meron kang salita ng Diyos. Kung meron kang relationship kay Jesus Christ, all is well, panatag pa rin. Gusto ko nang umiyak nung panahon na yun. Sa awa ng Diyos, around 3:30, natigil, nakapagpahinga kami. Pagdating ng alas 7, gano'n na naman. Buti dumating si mama, bibili lang ako ng diaper. Pero 7:40 a.m., I think that was Thursday yata yun. Yun na yung kanyang huling pagdudumi at yung pagsusuka. Tapos naman, ang problema naman pagdating ng around alauna, nagsimula na yung pagsasakit ng tiyan. Sakto bumisita po si Pastor Del noon eh. Pasensya na po, hindi namin masyado naasikaso si Pastor Del kasi iyak nang iyak si Elisha. 2 hours siya umiiyak. Dadali namin sa labas, sa loob. Pero umiiyak siya nang umiiyak. And then, saktong-sakto may prayer wrestling dito, yung mga ka-YA. Ay, may nananalangin sa stage. Pinag-pray din ni Pastor Del bago siya umalis. Pa-prayer naman si Elisha, umiiyak, hindi tumitigil, 2 oras na mahigit. Kasi hindi mo maintindihan eh. Alam mong something na wala kang magawa. Tapos gusto ko nang umiyak nun eh. Tapos yung tinawagan pa si Elisha, nalulungkot na siya. Kasi ganun pala yun, Jesse, hirap pagka di mo kasama yung anak mo. Na online, nalulungkot si Elijah eh. Ang daming emotion. Pero kakapitan mo pa rin ang salita ng Diyos. Siya yung nagbibigay ng buhay sa iyo. Siya yung nagbibigay ng pag-asa. And then, nung pagkatapos ng around 7 p.m. yata yun, sabi ni Elisha, wiwis daw siya. So pumunta kami sa CR, pag-ihi niya, nakangiti na. Talagang totally parang walang nangyari. After niyang umiyak, alam ni Pastor Del yun, iyak ng iyak eh. Hindi namin mapatahan. Pero paglabas namin ng CR, grabe, napapangiti na siya, nakakalakad na siya mag-isa. Ang saya-saya niya na. Pagpasok namin ng ward namin, tuwan-tuwa din yung mga kakusa namin doon sa loob. Kasi nag-aalala din sila eh, mga friends na kami doon eh. So, praise God, simula noon. And hindi na po sumakit yung tiyan. Makikita natin how napakahalaga po na meron tayong salita ng Diyos sa buhay natin. Napakahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia at yung nababasa natin, paniniwalaan natin kasi ipinapakilala sa atin kung sino si Jesus. Hindi lamang siya nagpapagaling. Alam nyo, siguro kung kukumputin ko po yung binayaran namin, bagamat malaki po yung bill, around 2,000 lang. Kasi yung mga tulong na dumating sa amin, around 2,000 lang yung binayaran namin doon sa ospital. Bagamat yung bill kung kami lang po hindi namin kakayanin. Napakahalaga po na meron tayong Diyos sa buhay natin. At mas makikilala natin siya sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. Nagbibigay sa atin ng buhay. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga po, kahapon, akala namin, nung Thursday na yun, dahil sobrang sakit nung tiyan, di ko alam kung Thursday ba yun o Friday eh. Naguguluhan na ako sa kalendaryo eh. Pero yun nga, akala ko Lunes pa kami lalabas eh. Sabi ng doktor. Kasi nga, ando doon si doktora. Yung nga pa, napakabait ng doktora namin. Si Doktora Pinion. First time kong makakita ng doktora na nagre-reply sa chat namin eh. Kasi kadalasan hindi nagre-reply, panay sekretary yung pero ang galing tapos ang mura pa. So mamaya, PM nyo lang ako. Sabihin ko kung saan. Kasi galing ng doktor, napakabuti, ramdam mo yung pagmamalasakit. Andun, nagulat nga kami, mga around 8 or 9 yata, andun pa rin. Kinamusta si andun pa rin siya. Tapos akala namin talaga, Lunes na ilalabas. Pero nagbaka sakali ako, nag-Bible ako sa kanya kahapon. Dok, okay na po si Elisha, pwede na po ba sa bahay na lang yung gamutan? Buti na lamang at sige, sabihin ko na lang, paasikaso ko na yung discharge kasi yung cut-off 4:30 to 5 at nakaabot. Kaya po kami inandirito ngayon. Kaya napakagaling po talaga ng Panginoon. Kaya ito po'y hamon sa atin. Hamon sa atin. Ano man po yung pagsubok na nararanasan natin, gaano man po kasakit yung nararanasan natin,
Huwag ho tayong bibitaw sa pangako ng Diyos. Bagamat minsan yung nararanasan mo parang salungat dun sa pangako ng Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos kumikilos na pala. Di ba yung sa kanta yan? God works sa paraan na hindi natin nakikita. Kaya mga kapamuso, simula sa araw na ito, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon na bukod sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus, bukod sa ating pagsamba sa Kanya, pahalagahan natin ang Kanyang salita. Pahalagahan natin ang Biblia. Mula ngayon at habang tayo nabubuhay, kapitan natin ang mga pangako ng Diyos. I invite everyone na tumayo at awitin natin itong nasa Word of Life na awitin sa YouTube po, no, by Liberty Worship.